Yung liliwanagin ko lang po sa umpisa natin talumpati na matagal ko na pong kaibigan ng inyong chairman. Papunta na kaming 3 dekadang magkaibigan. Pero ang kailangan ho natin tandaan doon, hindi ho kami magkaparehong henerasyon. Ah? Siya ho kasi ay may senior citizen card na ako'y matagal-tagal pa. At dahil sa okasyong punto, nagpapasalamat ako si Linda Baldos na talaga naman pong napakagaling nakalihim ng labor and employment. No? Una natuklasan ko, alumnus pala nyo. Pangalawa natuklasan ko, after 6 years halos na nagtatrabaho kami, abogado pala. Ngayon ko lang nalaman, pero alam po nyo, ang galing talaga ni Linda Baldos. Dahil sa kasalukuyan, nakunod lang po tayo, 17 strike lang po ang naganap sa 6 na taon sa buong bansa dahil sa sipag, tiyaga at galing ni Linda Baldos. Marami po siyang ginagawa ng marathon session na para ma-resolve ko anuman ang gusot. Yung ibig sabihin po nun, hanggang hindi na naayos ang gusot at nagkasundo ang magkabilang panig, hindi niya tinatantanan. Madalas po natatapos yung kanilang conciliation meeting ba tawag, Linda, ng 5 o'clock ng umaga. At pagkatapos po noon, nagre-report na siya sa akin. Kaya kung minsan kasama na rin po sa kanyang benefits ang hindi matulog. Ayusin ko lang ko konti ito sombrero. Okay po. Thank you. Sa tuwing dadalo po ako na maokasyon ng graduation, nakikita kong mga mukha ng ating mga magsisipagtapos para may buwabalot na isang tanong. Pangunahin po, maraming tanong, no? Pero pangunahin sa tanong nila, gaano katagal kaya magsasalita itong mamang to? Meron kaming handaan na baka lumamig. No? At nasabi ko nga sa inyo, Chairman, parang wala akong nakitang handaan dito. Ibig sabihin nun, kanya-kanya merienda tayo tapos ito. Okay. Pero mas importante po, no? Siyempre, sa pagtatapos, parang dadaanan natin yung babalikan tanaw natin yung pinagdaanan at iniisip rin natin yung kinabukasan. Siguro, maganda umpisahan ko muna dun sa napaalala sa ating ibinabasa atin ni Pangulong Manuel L. Quezon. Mamaya ko na babalikan na. Nung ako po'y mag-aaral pa, no? Nung nag-graduate ako ng grade school, 1 year after dineklara martial law, tatay ko nakakulong, hindi pwedeng dumalo sa ating graduation. Nung ako po naman nag-graduate ng high school, martial law pa rin, tatay ko pa rin nakakulong, hindi pa rin po pwedeng dumalaw at sumama sa amin doon sa graduation ceremony. Dumating po yung graduation ko ng college, martial law pa rin. No? At yung panahon po yun, napagbigyan ng tatay ko magpagamot sa Amerika sa kanyang heart bypass operation. Ngayon po, nung panahon noon, hindi naman malaya bumiyahe ang Pilipino kung saan niya gusto, kailangan ng tinatawag na exit visa. Pinagkalooban tayong exit visa. Nag-aalala ang aking ina na baka mabawi itong exit visa to. Sabi niya sa akin, sa lalong madaling panahon, kailangan umalis ka na ng Pilipinas. So mga 4 o 5 araw bago po nung aming graduation ceremony, ako po'y pinabiyahe na patungong Estados Unidos. Kaya pati ako rin hindi na nakasama doon sa aming graduation march. Yun po ang tadhana ng henerasyon namin. At siguro maganda naman tingnan natin ano ang kasalukuyang sitwasyon sa ating pong inang bansa. Ito pong binabasa ko ngayon, hindi ko talaga speech, ito po yung mga notes lang. Kaya pagpapasensya niyo ko, binago ko yung talumpating hinanda sa akin dahil hindi nakuha yung gusto kong ipamahagi sa inyo. At gusto ko malaman yung galing po talaga sa puso natin ang lahat ng bibigkasin ko sa inyo ngayon. Una-una po, nagpapasalamat tayo sa karangalan ng naginawad nyo sa akin bilang Doctor of Public Administration honoris causa. Madalas po, Doctor of Law, Doctor of Humanities at Economics ang naibibigay sa akin. Sa pagkakalupo nyo ng kauna-unahang beses ng Doctor of Public Administration, naisip kong idiin, ano nga ba ang ibig sabihin ng good governance? Okay. Siguro maganda daanan natin kung ano mga na-accomplish in 6 years. Nangako po ko sa sambayan ng Pilipino, bago ako bumaba sa pwesto or sa pagbaba ko sa pwesto, gusto kong masabi na di hamak mas maganda ang iiwan ko kaysa sa ating dinatnan. Sa napagtulong-tulungan po natin sa 6 na taon pong, halos 6 na taon panunungkulan, no?
Nakapaggawa na po tayo ng 18,000 kilometers of national roads, 1,500 kilometers of tourism roads, 107,000 lineal meters of bridges. Sa edukasyon po, dati po sa buong bansa, ang kaya lang suportahan ng budget, 8,000 classroom. Pag-upo ko po sa pwesto, na-discover natin 66,800 classrooms ang kulang. 8,000 per year times 6 years, 48,000 kulang sa 66,800. Bababa ako sa pwesto, may utang pa. Kaya minabuti natin punuin ang kakulangan na yan sa classroom, sa mga textbook, pati teachers, pati silya. Natapos po natin 66,800 2013 pa lang. Pagbaba natin sa pwesto, matatapos natin ay hindi ho 48,000 classrooms, hindi 66,800 classrooms. Papatungo na po tayo sa 185,000 classrooms sa buong bayan. Kasama na po yung kailangan sa K-12 at nasa Tanang Bagyo at yung mga 30 to 40-year-old na gusaling pinapalitan. Kalusugan naman po, sa Department of Health, meron na po tayong, in-increase na natin ang budget na 300%. Kasabay po nito, pinatibay natin ang PhilHealth. Noong araw po, inaangkin ng PhilHealth, 47 million Pilipino, membro ng PhilHealth. Ngayon po, 93% na ng Pilipino ang saklaw ng PhilHealth. Sa Pantawid Pamilya naman po, 780,000 na kabahayan ang dinatan natin noong 2010. Itong taon po ito, matatapos na natin yung huling 200,000 kabahayan. Aabot na tayo sa 4.6 milyong kabahayang inaaruga at tinutulungan natin sa kasalukuyan. In-expand na rin po natin ang programa noong 2014 na hindi lang grade school ang tinutulungan, pati na high school. At yung unang batch nga po nagtapos ng 2015, yung 20 tagapagsalita doon sa mahigit 300,000 tinulungan ng Pantawid Pamilya makatapos ng high school. 2 po sa kanila ay natanggap sa UP College of Engineering na quota course. Daling sabihin po, kung hindi natin sila natulungan, malamang baka hanggang high school o hindi man natapos yung high school. Mga 4 na taon na lang ho siguro pinag-uusapan, mapapakinabangan na ng sambayan ang kanilang pong mga talento at naisagad ang kanilang oportunidad. Kwento ko na rin po yung isang bata, ang ngalan ay Nureisa. Si Nureisa po ay taga Lanao del Sur. Ang trabaho ng kanyang amay, nagtatanim ng kamoting kahoy. Sabi po niya sa kanyang salaysay, ang araw-araw pong kinakain nila kamoting kahoy sa agahan at sa hapunan. Hindi man ho nabanggit yung tanghalian. Sabi niya, susi sa pag-asenso natin o namin ay kung makakapagtapos ako para matulungan ko naman ang mga magulang kong hirap na hirap magkaroon ng pagkakakitahan. Siya po ay grade 10 na ngayon at talagang pinakamagandang eksena pong nakita ko doon, consistent honor student to si Nureisa. Nung sinabi sa kanya doon sa eksena po ng video, 3 medalya, pagdating sa bahay, kasama lang yun ng dose-dose ng medalya na niyang natanggap. At bigyan pa natin siguro mga 4 hanggang 6 na ton dahil grade 10 po siya. Talaga namang masasabi nating masasagad rin ni Nureisa ang kanyang pagkakataon. Alam po niyo, sa TESDA naman, no, mahigit 9 million course graduates na ang naipatapos natin. Ang kinagandang balita po dito sa TESDA, dati ang placement rate ng TESDA, 28%. Ibig sabihin po noon, may trabaho, tapos ng 6 na buwan. Pagkatapos mag-graduate, meron na po silang trabaho. Sa kasalukuyan po, 72% na po ng ating course graduates ang may trabaho bago umabot ang ika-6 na buwan na pagtapos silang nakapagtapos sa kurso. Madalas pa nga ako sabihin sa akin ni Joel Villanueva na pagbaba ko sa pwesto, baka gusto kong punta sa TESDA dahil di hamak mas maganda ang sweldo ng TESDA graduate sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. No? Baka akala nyo nagbibiro po ako doon. Mekaniko po na na-deploy sa Australia, 250,000 a month. Presidente pong sweldo ko kasalukuyan, tataas po pagbaba ko sa pwesto. Kasalukuyan po, 120,000 per month. So may diferensya na hong 130,000. Malaki pa pala yung diferensya. Ultimo yung Sari-Sari Store na tinulungan sa Coke TESDA Star na program. Pinoprofessionalize yung pagpapatakbo ng Sari-Sari Store. Yung isa pong nakausap natin, maraming ganitong salaysay, 800 pesos daily income, ngayon po 4,000, 5,000 daily income. 4,000 times 30 days, tabla kami. 5,000 times 30 days, lamang na naman sila. Kaya baka ho tama yung sinasabi ni Joel Villanueva, mali ang pinasukan kong trabaho. Kung sweldo lang ho, pinag-uusapan natin. Alam po nyo,
yung estratehiya natin at talaga naman parating ambisyon mo. Kung tutulong ka, isagad mo na yung tulong. Yun ang ambisyon natin sa simula't simula. Ibig sabihin po nun, may tinayo kang classroom. Yung bata, malnourished, nagkakasakit, hindi makapagtapos. Baka naman yung bata, may magulang, hindi man kaya, free education school kasi grade school at high school. Hindi kaya nung nanay, nung tatay, bigyan man lang ng pamasahe para makapagpasok. Yun po ang konsepto ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pag napatapos natin ng high school ang isang bata, 40% ang dagdag na kita niya kesa kung naka-aral siya ng grade school lamang. So, paano ba natin isasagad yan? So, tinutulungan natin, tinayuan natin na eskwela. Eskwela, hindi naman mapasukan, kulang ang kanilang pantustos. Tinulungan natin sa Pantawid Pamilya. Kasama na rin po doon yung mga health programs para maalagaan yung kalusugan. Tapos, sama na ang TESDA, ang CHED, ang DepEd, at DOLE. No? Na, pag nakagraduate naman po dyan, umpisa-umpisa pa lang, na gusto natin palitan yung sitwasyon, isa sa dinatan natin, may mga nag-aaral ng physical at saka occupational therapy. Dahil mainit na kurso, maraming trabaho. Nag-graduate, 4-year course, may board exam, natapos lahat yon. Yung trabahong inaasahan lang nung freshman sila, pagdating nung nagtapos sila ng board, wala na yung trabaho. Lumipat sa nursing, dahil maraming nurse na kailangan. Inulit yung proseso, 4 na taon nag-aral, 1 taon na naman ng board. After 5 years, yung trabaho sa nursing, wala na yung nursing. Sinubukan natin baliktarin at mukhang nagtatagumpay tayo dito. Inutusan natin ulit DOLE, CHED, DepEd, no, na magkausap-usap, pati DESTA. Kausapin ang industriya. Ano ba ang kailangan yung magagawa 2 years from now, 4 years from now, 6 years from now? Resulta po nun ang pinakamababang unemployment rate natin. Resulta nga po, inabanggit ko kayo kanina, na placement rate na nasa 72% na po in general. At sa ibang mga sektor po tinulungan ng TESTA, 96%. Lalo doon sa semiconductor industry. Now, tanong, yan bang pagkakataon na yan pwede ba natin ibigay sa lahat? Palagay ko po pwede. Pag nag-graduate ka sa training ng TESTA para doon sa BPO, yung mga call center at iba pa sa business process outsourcing na industriya, pag tapos mo, di ba, sa minimum na sweldo sa BPO na sektor, sa unang taon pa lang nagtatrabaho ka, bayad na yung ginastos ng gobyernong para paaralin ka. Yung magtatrabaho dyan, hindi na magtatrabaho ng 1 taon lang. Mahina siguro yung 30 taon. Madaling salita, 30 taon, nagbabayad siya ng tama lang buwis, natutulungan niya minimum 30 nating kababayan mabigyan ng parehong oportunidad. Anong ginawa natin? Inumpisa natin yung proseso, mabigyan yung una ng pagkakataong mapaganda ang sitwasyon niya at siya magiging tulay para mapaganda ang sitwasyon ng iba pa. Yung sinabi nga ho ni Pangulong Quezon, and I quote, "I believe that education is the right of all citizens. An educated people is needed to ensure the upliftment of the masses and the creation of wealth for all." Ako po, alam naman niyo, sa akin pa mga magulang, nandun nag-umpisa yung people power. Trabaho natin, empower the people. At para siguro mas malinaw na malinaw, no? Galing lang akong Bacolod, kamakailan. Madalas-dalas na rin tayo napunta ng Bacolod. At ang Bacolod, pagtapos ng Bacolod City, typical na probinsya. Yeah? Kaya naman lahat siguro nakapunta na sa probinsya. May munisipyo, may plaza, baka may ilang tindahan sa paligid ng plaza, medyo tahimik na tahimik yung lugar. Nagulat po ako nung pagtungo ko sa Bacolod, itong mga 2 araw lang po lumipas, no? Na mula airport nila, papunta ng airport to kasi nasa Silay, dadaan ng Talisay, patungo ng Bacolod City. Yung karsada, unang-una hindi ko nakilala, dahil bago na po yung karsada, para sa atin, no, pwede na expressway ang dating. Pangalawa po, ang dami ng dating natural na tanawin, nagbago na lahat ng tanawin. Sa dulo po ng biyahe natin, dinala tayo sa, ang tanda ko po, Villa Angela, yung Bacolod East na district, at paligid po ng City Hall. Una-muna, meron yung parang dito nangyayari sa Ross Boulevard, na mga may kainan, etc. Dinala po ako ngayon sa isang lugar, ang ngalan ay Marketplace. Bagong lugar to, wala pa 1 taon. Yung Marketplace, para ka nagpunta na rin sa Metro Walk, para ka nagpunta sa Bonifacio Global City. At ang importante ho dito, no, yung lahat ng dinaanan namin nga doon, kaliwat ka ng may mall, kaliwat ka ng mga binabako ng lugar, dinedevelop na. Gusto kong idino yung storya ng Talisay. Sa Talisay po, typical, Bacolod, di tubuhan, karsadang para sa mga truck,
Di ba? Baka one lane on each side. Ngayon po, nung binuksan natin yung karsada ng airport, Silay, papunta ng Bacolod City, bigla nagkaroon ng pagkakataon talaga i-develop itong Talisay, amongst others. Yung Talisay po, dalawa ng big developers natin na nagtatayo doon, yung Mega World at saka yung Ayala. Ang naitayo pa lang hula Bacod. Okay. Dahil interesado sila, nagtaasan yung presyo ng lupa sa paligid, tuloy tumaas yung real property tax collection ng yung local government ng Talisay. Resulta, doon sa pondong nadagdag sa kanila, may nadagdagan yung kanilang tinatawag na Special Education Fund, kung saan bumili sila ng IT equipment, bumili sila ng bus, nakapagpatayo ng mga dagdag na building nila, may aklat at mga school supplies para sa mga estudyante nila, dagdag na travel allowance para sa mga guro nila tumutungo sa mga liblib na barangay, may feeding program pa mula sa kindergarten hanggang grade 3. Ito po yung pinakamataas na tinatawag ni Brother Armin na cohort na dahil sa malnutrition, yung nagda-drop out sa eskwela. Bangitin ko na rin po, dati po ang ating out-of-school youth noong 2008, 2.9 million. Ngayon po, nasa 1.2 million noong 2013. Pati yung out-of-school youth, kung percentage lang sa general population, hindi lang ho sa percentage, pero pati na rin sa actual number, ang laki ng binaba. 1.7 million po. Number lang ng 2008 at number sa 2013. Preba ho, palagay ko to na nagtatagumpay tayo, maibalik natin ang mga kabataan sa eskwela, magkaroon ng kakayahan, magagamit pagpasok, di ba, sa larangan ng paghahanap ng trabaho. Siguro, ang gusto ko talaga idiin dito, lahat naman siguro ng public servant, no, sinasabi nila, gusto kong magbago ang sitwasyon at anyo ng ating lipunan. Ngayong eleksyon, dami nagsasabi. May isang kandidato, napanood ko yung ad nung isang araw, gagawa ko ng milyong-milyong trabaho taon-taon. Siyempre, ako po pinipilit kong gawin yon. Ngayon pa lang. Siya, pinapangako. Tanong ko kaya, paano kaya niya gagawin yan? Meron kaya kami magagawa pang iba para talaga namang mapabilis pa yung proseso. Ulitin ko lang ho, hindi yung nakiusap lang tayo na negosyante magtayo kayo ng negosyo. Ginawa natin yun. Hindi inayos natin yung education system para angkop yung educational system natin sa talagang potential naman ng ating ekonomiya at sa pagkakataon ng ating mga kababayan magkaroon ng trabaho. Inasikaso natin ang kalusugan para talagang kaya maisagad yung pagkakataon makapag-aral, makapagtapos na maayos na kurso. In-expand natin, hindi lang grade school ang tulong, punta na tayong high school. No? Sa madaling salita po, hindi namin tinalakay isang bagay lang. Pinilit natin talakayin sabay-sabay lahat ng problema kung saan mababago natin ang sitwasyon. Paano natin ma-empower ang ating mga kababayan. Ulitin ko lang, balikan ko lang ulit yung halimbawa ng Talisay. Ano ba ang nagbago doon? Tinayuan ng gobyerno, karsada, yung dating lugar na tubuhan. Yeah. Dahil may karsada ngayon dyan, nakitang potensyal na pasukan ng mga developer, mukhang pwede itong i-develop. May kumpiyansa sila sa gobyerno na hindi sila pahirapan para pasukan yung negosyo nila. Ibig sabihin nun, may katulong at parehas, patas-patas, labanan. Pagandahan ng yung apila nyo sa merkado kung sino magtatagumpay. Hindi palakasan kung sino nakaupo. Dahil doon, may kumpiyansa silang magpuhunan ng malaki, matagal bago, hindi naman kaagad, hindi naman isang buwan, hindi 2 buwan, mababalik yung kanilang kapital. Pero tumataya sila na talagang paganda ang kinabukasan ng Pilipinas at handa sila makipagsabayan. Ulitin ko lang ho, isang karsada, katumbas yung na-empower yung local government ng Talisay, ini-improve lalo yung kanilang education system, magre-resulta ng estudyanteng di hamak mas magaling at mas maraming pwedeng pasukan. Okay. Ngayon po, palagay ko marami na kayo narinig, no? Na ano ba napagtagumpayan nga natin. Okay. Dati ho, alam nyo, tawag sa atin, the sick man of Asia. Ngayon po, Asia's rising tiger, Asia's bright spot. Dati po sa competitiveness or global competitiveness index ng World Economic Forum, noong 2010 po, nasa 85th place tayo. Ngayon po, 47th na tayong most competitive, 38 places po ang inangat. Sa poverty incidence po, buong bansa, sa unemployment na lang po, pag-usapan natin. Sa loob ng isang dekada, atin po ang pinakamababang unemployment rate.
Pinakamababang annual average hunger rate sa loob ng 11 taon. Palagi ko, pwede natin ilaban yung ginawa ni Linda Baldos, pinakakonting labor unrest issues. Pinakamataas na GDP growth, 6.2% average, at kinukumpara tayo doon sa panahon ng martial law noong 70s. May pinakaiba po yun. No? Nung araw ko kasi, pag malakas ka sa diktador, merong bibigyan ka na sovereign guarantee. Magtatayo ka ng negosyo mo, pag yung utang mo ginagarantiya ng bansa, doon po nagumpisa yung utang ng ating bansa. Mula 4 billion ang tanda ko, naging 192 billion ang iniwan sa atin ni Ginoong Marcos. Okay. Alam niyo, napagtagumpay pa rin natin dito, pati sa kuryente po, sitio. Sabi natin, walang may iwan. 32,600 plus na sitios na po ang na-electrify natin sa buong bansa. At siguro 7.7 milyong Pilipino ang nakatawid na po sa tinatawag na poverty line. Okay. Ito po, Mbod. Ang dami na ho nangyayari ngayon. Alam ko sa kurso nyo inaalok, meron ding accountancy program. Okay. Nung araw po, siyempre lalo na si chairman yung nakakatanda sa akin, naalala niya yung panahon na napakaraming graduate na accountancy na walang trabaho. No? Ngayon po, kinakapos na rin tayo na accountant, lalo na doon sa mga BPO na operations. Binababaan lang yung criteria nila para makakuha ng empleyadong kailangan. Kakatagaling ko ako sa Negros Occidental, kausap ko si Governor Marañon, pinupuntahan siya ng mga kontraktor niya. Ang sinasabi sa kanya, kulang na ho kami ng karpintero, tubero, electrician. Madedelay ho itong mga project namin to. Magugulat kayo doon sa mga dambuhalang kumpanya natin na de-delay yung kanilang pag-turnover ng mga condominium units. Pareho ang problema. Nag-aagawan ng empleyado. Kulang ang empleyado. Pag kayo magbasa ng dyaryo sa linggo, classified ads, no? Pansinin po nyo yung urgent at immediate hiring. Baka naman gusto na rin yung balikan yung dyaryo yung sinauna, no? Nung bago 2010. Tingnan nyo kung ano yung hinahire nun at ano yung hinahire nyo. Palagay ko makikita nyo yung hinahanap nila talaga pong hindi yung mababang uri ng trabaho, kundi mataas. Okay. Dito ko lang ho. Siguro ho, kaya ko umikot sa buong Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, salamat po sa mga mainit ang pagbati sa ating kanina dyan sa likuran, mga inyong mga kamag-anak na talagang proud na po sa achievement nito. Yung kinabukasan, lalo na magtatapos, di hamak napakalayo sa kinabukasan naming dinatnan. Nung kami makaabot na susunod na Pasko, laking tuwa na namin. Uy, nakalampas tayo na 1 taon pa. Hindi kami maniwala, naaabot kami ng 30 anyos. Pag merong authoritarian regime o diktadurya, normally, pag tinignan nyo kasaysayan ng mundo, madugong himagsikan ang nagiging daan para maibawi ang kalayaan. Sa atin, no, swinerte tayo, nagkaroon tayo na EDSA, hindi madugo ang naghihimagsikan natin. At tapos uno, no, kami na nauna sa inyo, siguro isa pa nata kailangan di hamak, no? Una, mas maganda nga ang iiwan namin kaysa dinatnan. Pero siguro importante rin doon, lahat ng lagim na nangyari na amin pong dinaanan, pag dinaanan ulit ng susunod na salinlahi, ang laki ng pagkukulang namin pagkakamali. Kailangan hindi na maulit yung pinagdaanan namin. Kailangan, kung habang may buhay, may problema. Yung problema nyo, di hamak mas maliit sa mga problema ang aming hinarap noon. At yan po ang tinarabaho natin. So, siguro huling mensahe ko na lang po sa inyo, nagawa natin lahat to. Dating lahat na imposible. No? Kung ano na sinubukan sa poverty alleviation, palagay ko ngayon, no? Etong natatamasa natin ngayon, tikim pa lang. Yung pinag-aaral natin dahil sa 4Ps, yung dinagdagan natin scholarship na high school at saka college, siyempre mag-graduate pa lang yan. Yung mga nagsanay, no, sa TESDA, may mga ibang nauna na talaga naman pong hindi lang empleyado, nagtayo na, naging entrepreneur na. Merong isang babae, kwento ko na rin po sa inyo, itong mga nag-inspire sa akin. Siya po nakapagtapos ng accountancy program. Inalok siyang maging kahera, cashier sa Middle East. Pagdating doon, kinontract substitution. Pagka-contract substitution sa kanya, hindi siya ginawang cashier, ginawa siyang domestic helper. Minaltrato pa, nakatakas. Natulungan na ating embahada, bumalik ng Pilipinas. Ang salaysay po niya sa amin, pag-uwi niya, hindi na raw niya alam kung anong dapat niyang gagawin. Talagang baksak na baksak ang kalooban niya. Marahil para makaabot doon, umutang siya. Hindi niya natapos yung kontrata niya, hindi niya nakuha yung inaasahan niyang sweldo pambayad dito utang niya. Bumalik siya dito, walang trabaho, hindi niya malaman kung paano niya ayusin ang kanyang buhay. Pero alam po niyo, no,
Nasabihin siya, pagkarating, meron mga iba't ibang training at scholarship program inaalok para sa ating mga overseas foreign workers. Pumasok siya, tapos po noon sa wellness, massage at saka helotherapy ang tawag na kurso. 2 kurso kinuha niya, nakapasok siya sa isang spa. Magaling na empleyado, naging operations manager. Natutunan niya yung negosyo, umalis siya doon, nagtayo sa sarili niya spa. 4 na po ang branches ng spa niya sa Pangasinan. Nagpa-franchise pa siya ng kanyang spa na business. 3 po nasa Tarlac. Okay. Mula sa dapang-dapa at lugmok na lugmok. No? Ngayon po talagang siya na nagiging inspirational speaker para sa iba pang parehong sitwasyon kung ano dapat gawin. So, ulitin ko lang ho. Paano tayo umabot dito? 2010, lumapit ako sa inyo, nakiusap ako sa inyo ng suporta, at ang overwhelming majority naman po na ating mga kabayan na niwala sa ating mensahe, tumulong habang ako'y nakaupo sa pwesto, at ito napagtagumpayan natin. At ulitin ko sa inyo, walang lugar sa Pilipinas na hindi ko pwedeng balikan, na hindi nakataas ang loob, dahil talaga naman po marami napagtagumpayan. Ngayon po, babalikan ko lang, sabi nga may kasabihan tayo, para makita paroronan, tingnan ang pinanggalingan. May nangyari halos 10 taon nung aking pong sinundan. Lahat ng nagawa natin ngayon, pwedeng nagawa nung aking sinundan. Kung ginawa niya yun, nasa na kaya ang Pilipinas ngayon? Pero hindi ginawa. Paano ho? No? Darating na eleksyon, kasam na Mayo, magdidesisyon naman tayo. No? Importante ho. No? At ito matinding pakiusap po sa inyo. Siguro, bigay ko na isang halimbawa. Iba sa inyo siguro magtatay na negosyo. Sabihin natin magtayo tayo ng restaurant. Siyempre ho, ang susi sa restaurant para magtagumpay, masarap ang pagkain. Kumuha tayo ng kusinero. Tapos, bigla na lang may dumating, may nag-apply, ang tao nagtapos na mekaniko. Pero magaling magkwento. Maganda magsalita, baka magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling magpatawa. Natuwa tayo sa kanya. Kinuha natin siyang kusinero natin. Kinuha natin kusinero si mekaniko. Pag nalugi yung restaurant mo, dahil yung mekaniko naman, hindi naman dapat magaling na kusinero yan. Pag nalugi, hindi mo sisisihin yung kusinero. Sisisihin mo ikaw na kumuha doon sa mekaniko para maging kusinero. Maliho yata yun. Surihin po natin, no? Surihin natin sino may kwalifikasyon. At pasensya na kayo, samantalin ko na yung pagkakataon. Alam po nyo, kinakampanya ko si Mar at si Lenny. Siguro, si Mar, banggitin ko lang konting kwalifikasyon na. Yung mga kandidato, nangangako ng trabaho, milyon-milyon taon-taon. Si Mar, tinayo yung BPO. Yung BPO industry, no? At hindi siya nakinabang personal dyan. Di zero, aabot tayo ng 1.3 million na direct employees. Idadagdag po nung empleyadong to sa ating ekonomiya, yung operation sila sa ating ekonomiya this year, $25 billion. Okay. Sabi nga ho, pag nasa BPO ka, parang OFW ka, hindi umalis sa Pilipinas. May dagdag pa doon. 3 hanggang 4 na empleyadong sumusuporta doon sa BPO industry. Nagmamaneho ng sasakyan, nagtatrabaho sa convenience store, may-ari ng kanilang mga tirahan, etc. 3 to 4 indirect employees dyan sa BPO. 1.3 times 3 times 4, yun po ang empleyadong nag-umpisa mula doon sa naisip ni Mar maghanap ng pagkakataon para sa Pilipino. Sinasabi nila, susugpuin ng krimen. Si Marho nag-isip rin. No? Lambat Bitag, Oplan Sita, one-time, big-time na mga operations sa PNP. Magitin ko yung one-time, big-time. Pag inaaresto yung mga may warrant, no? Inisa-isa. Natuturugan ng ibang may warrant, magtago ka na, may warning. One-time, big-time, bawat probinsya, minsanan ang pagsuserve nito mga warrants of arrest. Walang panahon para makatago yung mga kriminal. Resulta, ang dami ho ng mga most wanted arestado na, nasa daan-daang na-arrestong tao, at dahil nawawala yung mastermind, walang pasimuno, buwababa yung crime rate. Yun po, facts. Si Lenny naman po, kwalipikado ba? Unang-una po, abogado, no, na nagtrabaho sa PAO muna pagkatapos sa non-governmental organizations. Tutok sa farmer, sa fisher folk, at iba pang mga nasa laylayan na lipunan. No? Yun po, 15 years siya doon sa NGO na nagtatrabaho. Pwede naman nagtrabaho sa malalaking mga kumpanya, nasa kanilang corporate staff, pero dito niya minabuti na may saysay ang buhay niya. Yun lang po ang kwalifikasyon. Isipin natin ibang kandidato, kwalipikado, ganun ang sagot. Si dapat iboto kong presidente dahil kwalipikado, fill in the blanks. Pag hindi ho natin ma-fill in the blanks, medyo dapat to yata tayo mag-isip-isip ng konti.
Ulitin ko po, Pangulo, nasa sistema natin ng gobyerno, dadalhin tayo. Importante ho, tama yung pinuno natin para dalhin tayo sa tamang lugar. Ulitin ko po, malaking pasasalamat po sa inyo sa honor na tinatanggap ko. Ito po'y tinatanggap ko, hindi para sa akin sarili, pero sa lahat na naging kadamay natin dito sa pagtahak ng Daang Matuwid na talaga naman pong nagbabago na sa ating lipunan. Kung hindi ho tama sinasabi ko, kayo na rin huhusga sa Mayo 9. Kung tama naman po sinabi ko, nasa kamay niyong ipagpatuloy yung pagbabago natin sa inyo ng Pilipinas na hindi lang rising star, dapat sana risen star, na hindi rising tiger, talagang the tiger incarnate na. Nasa kamay po natin yan at yung po'y tinuro sa atin natin mga magulang simula pa lang na talaga naman ang poder, no? Sumandal ka sa taong bayan at talaga namang hindi ka mabibigo. Siguro sa pagtatapos, alam niyo talaga matinding karangalan, magkaroon ng pagkakataon, mamuno na isang dakilang lahi na sa lahat ng hamong hinarap ko po dito sa loob na halos 6 na taon, panatag ang kalooban kong nakasandal ako sa inyo na hindi niyo ko iiwan, kaya kaya natin maski ano pang problema ang harapin natin. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, Mr. President.